mga kasangbahay. Nandito na naman tayo sa isang usapang rider kung saan makakapanayam natin ang isang kilalang personalidad. Sari-saring usapin, issue ang tatalakayin at sasagutin ang mga katanungan ng ating panauhin. Katulad ng common problems between enforcers at mga riders at no plate, no travel. Formerly assigned at the PNP, HPG or the Highway Patrol Group, now sa Regional Engineering ng Region 3. Mga kasama, mga ka-rider, Police Superintendent Bonifacio Lucky Busita. Sir, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon. Welcome, sir, sa Arangkada na. Magandang hapon po, sir. So, sir, hindi alam ng karamihan na ang ating panauhin ngayon ay isa ring motorcycle enthusiast. Sir, bigyan mo kami ng konting background regarding sa iyong pagmumotor. Nagsimula po yung ating interest sa motorcycle riding nung tayo po ay kasalukuyan naka-assign sa PNP Highway Patrol Group way back 2008. Wow, 2008. At ako po ay graduate ng motorcycle riding course ng Highway At talagang Patrol. nag-take pa kayo ng course Opo. na yun, At the same time, matagal po tayong naging course director ng training sa Highway Patrol. At maliban po dyan, bilang talaga na provincial chief ng Highway Patrol Group ng Laguna at iba pang mga assignments sa Highway Patrol, nakita po natin yung problema na kinasasangkutan ng ating mga kababayang riders. Sir, may iba lang ako, di ba? Normally, if we will focus sa yan yung tuka eh. Pagka nag-training ka daw sa motorcycle riding course ng PNP, Yes, sir. sa SHPG, yan daw, yung Even without helmet. wala ka sa kapulisan, gano'n. You can have that pin. Pagka-graduate po kayo ng motorcycle riding course ng Highway Patrol Group, nagbibigay po kami ng ganitong badge. Automatically. Ganda, sir, ha? Highest degree Gusto ko na daw. magkaroon yan. Mahirap ang training dyan. Highest degree ng araw yan pagka Pag-aralan ganun mo sabi muna. natin. Yes, sir. Sir, nabanggit nyo na rin, no? Dati kayo sa Highway Patrol, tama po ba? Ano po yung karaniwang nagiging problema natin sa mga rider pagdating po sa highway? Pag generalize po natin, ang number one problema sa riders, mawalang galang sa mga karamihang riders. Ano po? No? Huwag magtatampo. Usapang totoo lang po ito. Marami po tayong kapatid na riders na masasabi nating walang sapat na kaalaman sa pagmamotorsiklo. Doon po nag-uugat yung sabi nating pagkakamali o kakulangan para sa side nila na nauuwi sa problema between riders and enforcers. Marami nga dyan hindi nila alam kung ano yung halaga ng isang helmet. Di ba po, sir? Ay, opo. Minsan, ang kala nila, ang halaga ng isang helmet is para lang hindi sila mahuli. Ay, opo, sir. Ayan. Pero pag walang huli, walang helmet. Opo, ang patunay po niya na marami tayong kababayang riders na hindi naiintindihan yung mahalagang bagay sa pagmumotorsiklo ay may mga nanay at tatay po may helmet. Pero yung anak, walang helmet. Pero hindi Tama naman po. kayo sasang-ayon na isasakripisyo ng mag-asawa yung buhay ng anak. Of course. At saka unang-una, sir, bawal na yun. Tatlo sila eh. Opo, Diba? opo. Hulihin na natin sila doon. Isa naman nakikita natin, rider may helmet, yung asawa wala. Opo. At hindi naman tama rin na sabihin na gusto niyang isakripisyo yung kanyang asawa. Ito na po, sir. Republic Act 10054, otherwise known as the National Helmet Law. Yes, sir. Sir, ano po masasabi niyo po dito? Kung pagbabatayan po natin yung ating nakikita sa lansangan, mukhang yung pong pagpapatupad ng National Helmet Law ay mabigyan ng sincerong atensyon dahil ito po ay malaking parte para iligtas ang buhay ng ating mga kababayang motorcycle riders. Okay, so sir, puputulin muna natin saglit yung painit na usapin natin. Marami pa pong issue ang ating sasagutin sa pagbabalik po ng Arangkada na.